palapit sa akin si Lolo at nilagpasan ako. Nilungan ko si Lolo at nakita kong kumuha siya ng panibago pang pinggan. Bumalik ang tingin ko sa harap ko at agad ako napaatras nang makita ko si Adriel na nasa mismong harapan ko na bitbit ang aso niya. Anong ginagawa mo? Salubong ang kilay na tanong ko sa kanya. Bigla-bigla na lang siyang pupunta sa harapan ko nang hindi ko man lang nararamdaman. Alam kong ayaw mo na nandito ako pero pinilit ako ng lolo mo kaya hindi ko na matanggihan. Anya sa akin. Naguguluhan na talaga ako. Ano ba nangyayari sa kanya? Parang hindi ko kayang paniwalaan ang sinasabi niya. Siya pa alam ko naman na gustong gusto niyang kumakain sa bahay namin dahil gusto niya ako. Hindi naman sa pag-a-assume pero yun kasi ang nakikita ko sa kanya. Tinutulungan ko na nga sarili ko, Cindy. Tinutulungan ko sarili ko na huwag madaliin ang lahat at tigilan ang sarili ko sa lahat ng gusto kong gawin sa iyo. Pero kung magpapakatotoo ako, baka kung ano na tayo ngayon. Adriel, ano ba talagang ginagawa mo sa buhay ko? Bakit ka ganito sa akin? Di ko na alam ang gagawin ko sa iyo at sa nararamdaman ko. Cindy, Adriel, tara na! Saad ni Lolo mula sa likod ko kung nasaan ang pagkainan namin. Napakagatlabi ako at tumalikod na kay Adriel. Naglakad ako papunta sa lamesa at naupo sa pwesto ko. Nagsandok agad ako ng ulam sa pinggan ko dahil may kanina na nakahanda. Naramdaman ko ang pag-upo ni Adriel sa tabi ko pero hindi ko na lang siya pinansin ulit. Masyadong papansin ang puso ko ngayon na sobrang bilis ng kabog. Nawawala ang pagiging attitude ko dahil sa puso ko na nagwawala sa loob ko. Nabalitaan niyo ba yung kawawang matanda? Saad ni Lolo. Ano po yun, Lolo Will? Tanong ni Adriel sa lolo ko at halata sa boss ni Adriel na interesado siya. Hindi ako ganyan sa lolo ko. Aminado ako roon pero si Adriel parang sarap na sarap siya sa pakikipag-usap sa lolo ko. May matanda na nakatira dito sa Tondo na ipinansaga ang ipon niyang pera. Hindi niya alam na pera niya palang nasusunog niya. Huli na nang malaman niya. Sambit ni Lolo at patuloy lang ako sa pagkain ko habang pinapakinggan silang dalawa. Kumusta naman po yung matanda? Nag-aalalang tanong ni Adriel. Sa lahat ng pulis na nakita ko, sa kanya ko lang nakita ang pagkakaroon ng interes tungkol sa ganyang bagay. Ang mga pulis na nakikita ko noon walang alam kundi ang mga utong sa mga tao, tumanggap ng ilegal na bayad at kawawain ng mga mahihirap na hindi sila kayang bigyan ng pera. Hindi ko alam, napanood ko lang sa balita. Sagot ni Lolo. Pero kung sa akin nangyari yun, baka mabaliw na ako. Kaya naman sa tingin ko, hindi na mapakali matandang iyon. Mag-isa pa naman siya sa bahay niya. Mabuti na lang talaga may kasama ko kahit napakabaldita ng apo ko. Napataas ang tingin ko kay Lolo at nakita ko ang masayang-masaya niyang ngiti habang nakatingin sa akin. Bakit sobrang dali ako ma-appreciate ng Lolo ko kahit sobrang sama ko at binibigyan ko pa siya ng sakit sa ulo? Ang swerte niyo, Lolo Will. Napasubo agad ako sa pagkain ko na magsalita na naman sa Adriel. Inabala ko ang sarili ko sa kinakain ko dahil para akong mawawala ng puso sa sobrang bilis ng pagtibok niya. Para bang kakawalan na ito sa dibdib ko. Swerte? Saan? Natatawang tanong ng lolo ko. Ang swerte niyo kasi may apo kayong responsable. Ang ulo ko na kanina ko pa pinipigilang lumingon sa kanya ay napalingon na lang bigla. Nagsalubong ang mga mata namin pero ang mata niya, grabe umatake sa akin. Kahit na maldita siya, alam mo kung paano lumugar ang kamalditahan niya. Kaya minsan, hirap na hirap din akong gawin lahat ng bagay na gusto kong gawin sa kanya na alam kong kainisan niya naman. Hindi uso ang salitang hiya at lalo na ang pagkatorpe kay Adriel. Gusto niya ako at palagi niyan sinasabi at pinaparamdam iyon. Kahit saan pa kami magpunta at kahit na ano pa ang suot ko, kahit na gaano pa ako kabukang mahirap, hindi siya nahihiya. Kahit kitang-kita naman sa kanya kung gaano siya kayaman. Nanatiling seryoso ang mukha ko kahit na nagsisimula na ako magduda sa mismong sarili ko. Lumalabas ang kahinaan ko dahil sa kanya. Seryoso ka nga sa apo ko? Agad ako napaiwas ng tingin kay Adriel nang sumingit si Lolo. Nagsimulang manlambot ang tuhod ko. Nanginginig ang tuhod ko at gusto kong mangkontrolin pero hindi ko magawa. Kitang-kita ko sa mga mata mo, Adriel. Hindi ako nagsisisi na ikaw ipinatuloy ko sa bahay namin. Hindi nagsisisi ang lolo ko pero paano naman ako? Sising-sisi ako na nakilala ko pa siya dahil ginugulo niya ang utak ko. Sana pala nagtapo na lang ako sa tamang basurahan noon. Nang sa ganoon, hindi ko siya nakilala. Busog na ako, Lo. Magtutupi pa ako ng mga sampay natin. Sad ko tumayo na sa silya ko, pero hindi pa nga ako tuluyang nakakaalis sa lamesa namin nang bigla na namang magsalita si Adriel. Sana lahat ng taong nakilala ko, hindi rin nagsisisi tulad niyo, Lolo Will. Masaya ako na nakilala ko si Cindy, kaya gagawin ko ang lahat
alisin lang ang pagsisisi na nararamdaman niya na nakilala niya ako. Saan ba ako dapat lumugar? Pakiramdam ko bawat iniisip ko nababasa ni Adriel. Nalaman niyang nagsisisi ako na nakilala ko siya. Nainis ako dahil hindi ko na siya magawang sagaw-sagawan tulad noon. Mas pinili ko na lang na mahimik tulad ngayon. Saan ba dito yun? Tanong niya. Hindi ko alam kung saan ba talaga kami pupunta ngayong araw. Panibagong araw kasama siya. Kanina pa kami paikot-ikot dito sa Tondo pero hindi pa rin kami nakakarating kung saan nga ba talaga niya balak pumunta. Alam mo ba kung saan nakatira yung matanda na nasunugan ng pera? Biglang tanong sa akin ni Adriel. Hindi. Tipid na sagot ko. So yun pala ang pupuntahan namin. Ang matanda na nasunugan ng pera na ikinumento ni Lolo kagabi. Bakit mo bigla yata siya nagkaroon ng interes sa matanda? Magtanong ka na lang. Question ko sa kanya. Nasasayang lang ang gas ng sakyan niya dahil paikot-ikot na lang kami sa Tondo. Paano namin malalaman kung hindi naman siya magtatanong? Wala nga siyang trabaho ngayon pero dito lang pala niya sasayangin ang oras niya. Buti naman medyo nagsasalita ka na. Kanina ka pa tahimik. Anya na ikinatingin ko na lang sa labas ng kotse niya. Pati ba naman yun napapansin niya pa? Kahit maliliit na bagay inapapansin niya na sa akin. Masyado ko nahahalata na gusto niya ako. Hindi na ito isang pag-a-assume dahil totoo talaga. Anong gagawin mo sa matanda kapag nakita mo? Pag-iiba ko na lang ng usapan. Tatanungin mo kung ayos lang ba siya? Sarcastic na saad ko. Hindi naman siya naka-uniform na pampulis ngayon kaya ano pang saysay kung makikipagkita siya sa matanda. Alam ko naman na gusto niya lang magpapansin sa mga tao. Alam kong tinanggihan niya ang suhol tungkol sa kaso ng babaeng binastos noong nakaraan. Pero kahit na anong gawin niyang kabutihan, palagi pa rin nananaig sa isip ko na mga masasama ang pulis at ang hangad lang nila ay para sa sarili nila. Tama ba yun? Minsan nagigilty na ako. Kukumustahin? Pasikat lang ang gumagawa nun. Natatawang saad niya. Bibigyan ko lang ng konting tulong yung matanda at hindi para magpasikat. Nagulantang na lang talaga ako sa kanya. Mukhang na-offend ko pa nga yata siya sa sinabi ko dahil sa tono ng pananalita niya. Okay, sabi mo eh. Mahinang saad ko. Saan mo nga pala gustong kumain? Tanong niya sa akin. Napatingin ako kay Shoti na nilalaro ang malambot na buto. Ang una niyang binili ko sa palengke kaninang umaga. Ikaw nang bahala. Sagot ko sa kanya. Hindi niya na rin ako hinahayaan na pumunta sa penthouse niya na ginagawa ngayon dahil siya na mismo ang pumupunta sa akin. Sa lahat ng boss na nakita ko sa mga palabas, siya lang yung boss na nagiging instant driver. Baka kapag nalaman mo kung anong gusto kong kainin, pagbagong biglang isip mo. Anya, hindi ko siya pinansin dahil wala akong pake kung ano man ang gusto niyang pagkain. Hindi naman ako maarte at lahat naman kinakain ko. Ang mahalaga sa akin ay makakain si Shoti at ako. Dad man na sa gusto niya. Magtanong ka na lang kung saan nakatira yung matanda. Maaga pa naman kaya huwag mo na natin isipin ang pagkain. Huminto ang sakyan niya sa harap ng tindahan na may nagiinuman. Ibinaba niya ang bintana ng sakyan niya at dumungaw. Ako, mahinang saan ko at napatakip agad sa ilong ko. Umagang-umaga pero alak agad sila. Iba talaga ang taga-Tondo. Hindi ko tuloy matanggal ang kamay ko sa ilong. Magandang umaga ho. Itatanong ko lang sana kung saan nakatira yung matandang babae na nawalan ng pera dahil ipinanggatong niya ng aksidente. Tanong ni Adriel sa mga nagiinuman. Mukha naman na hindi pa sila lasing pero ang baho pa rin. Amoy na amoy ang Red Horse at emperador nila. Hindi ko gusto at parang masusuka ako. Ah, si Aling Padlita. Saad ng matabang may hawak na isang bote ng Red Horse. Diretso ko lang sakaling ayan tapos hinto ko roon sa may tulay. Sa ilalim noon, doon nakatira si Aling Padlita. Napatango si Adriel at kinuha ang wallet niya mula sa bulsa niya. Naglabas siya ng 2,000 at inabot sa lalaki. Pandagdag po sa alak niyo. Salamat. Sagot ni Adriel. Oh, shot ka muna. Masayang sambit ng lalaki at nagsali ng Red Horse sa plastic na baso. Mas lalong nagsalubong ang kilay ko na mas lumapit pa ang lalaki may hawak na baso at tumawag sa kotse ni Adriel. Napatingin sa akin ang lalaki kaya napataas ang kilay ko. Aba, kasama mo palang amusonan ng Tondo. Natatawang saad ng lalaki ito. Hindi ko alam na kilala pala niya ako. Malamang dahil narinig niya sa ibang mga lasanggero sa kalye namin. Mabuti naman at kilala niya ako dahil alam niya kung ano talagang ugali ko. Girlfriend mo ba yan, boy? Tanong na matanda kay Adriel. Napatingin sa akin sa Adriel at agad niyang napansin ang kamay kong nakatakip sa ilong ko. Tumas ang 2 kilay niya sa akin at muling nabalik sa matanda. Alis na kami. Maayos na pamamaalam ni Adriel.
Taka, shot ka muna. Hindi na, mukhang hindi gusto ng girlfriend kong amoy. Napakurot ako kay Shotty sa sobrang gulat ko sa sinabi niya. Tumahol ang aso kaya mabilis ko rin na inalis ang kamay ko sa kanya. Napatingin ako kay Shotty at hinalikan ko ang ulo nito. Sorry kung nasabi kong girlfriend kita. Ani Adriel habang umaandar na ang kotse niya. Ayaw kasing tumigil at mukhang ayaw mo ng amoy. Napansin niya agad iyon. Grabe, naiinis ako kasi nagustuhan ko rin ang pagtawag niya sa akin kanina ng girlfriend niya ako. Hindi man lang ako nakatanggi agad at umalis na ang kotse niya. Malapit na tayong dumating sa tulay. Baka mamaya mapagtripan na naman ang sasakyan mo kaya ayusin mong pagparada. Sad ko sa kanya. Taga-Tondo pa naman ako kaya alam na alam ko na ugali ng mga tao dito, lalo na ng mga bata. Kapag napansin nila ang kotse mo na nakaharang lang at maganda pa naman ang kotse niya, bubutasin nila ang gulong mo o kaya naman ay susulatan nila ng kung ano-ano. Minsan pa nga magdodrawing pa sila ng malalaswa. Mabuti pala kasama kita. Anya, ano naman pinagsasasabi nito? Malamang kasama niya ako dahil inaalagaan kong aso niya. Sa totoo lang gusto ko naman pabilisin ang araw pero parang mas lalo lang itong bumabagal. 2.5 linggo ko pa siya makakasama at umay na talaga ako. Salamat sa pagpapaalala mo. Masayang sambit nito na para bang sobrang laking bagay ng ginawa ko. Hello, sobrang liit lang noon at hindi ako concerned sa kanya. Concerned ako sa maganda niyang kotse na madudumihan. Kaya gustong gusto kita eh. Dito na yung tinuro na lalaki no? Tanong ko sa kanya bago pa niya matapos ang sasabihin niya. Alam ko naman agad ang kung ano pa mang sasabihin niya sa akin. Ayokong marinig pa iyon sa kanya dahil mas lalo lang naman bumibilis ang tibok ng puso ko. Hindi dapat ako ganito lalo na sa kanya. Oo. Pinarada niya na ang sakyan niya sa gilid ng kalye. Agad ko namang kinalas ang seatbelt sa katawan ko at tinawakang maigi si Shotty. Binuksan ko ang pinto ng gilid ko at lumabas ako habang buhat si Shotty. Dapat pala hindi ako nagsuot ng pantalon ngayon dahil dito lang din naman pala kami sa Tondo pupunta. Alam mo naman siguro yung mukha ng matanda, no? Sa lubong ang kilay na tanong ko kay Adriel. Tumango siya sa akin kaya naglakad na ako palapit sa kanya. Nagkatitigan muna kami saglit bago sabay na naglakad papunta sa hagdanan ng tulay na magdadala sa amin sa ilalim. Mapapasabi na lang talaga ako na ang swerte namin ng lolo ko habang tinataha ko ang madilim na hagdanan patungo sa ilalim ng tulay na puno ng basura. Oo, may hirap kami pero nakatira naman kami sa malinis at maayos na bahay kahit pa maliit ito. Pero sila ang sa tingin ko na mas mahirap talaga. Hindi ko alam kung saan ba napupunta ang mga tax na binabayaran ng mga tao at hindi magawang umangat ng Pilipinas. Marami pa rin ang walang trabaho at may hirap. Lubog pa rin ang bansa ko. Mukhang yun na si nanay. Saad ni Adriel. Napatingin ako sa kanya at nakatingin siya ng diretso. Sunundan ko agad ang tingin niya kung saan papunta at nakita ko isang matanda na nakaupo sa lapag habang nakalambitin ang paa sa maruming ilog. Naglakad pa kami ni Adriel palapit sa kanya at bawat paghakbang ko ay mas nakikita ko ang matanda. Nakatagilid siya sa amin pero kitang-kita pa rin ang lungkot sa kanya. Magandang umaga ho, Nay. Bati ni Adriel. Agad na napataas ang tingin sa amin ni Nanay. Dahan-dahan siyang tumayo at tinulungan naman siya ni Adriel na makatayo. Anong kailangan niyo? Tanong ni Nanay at halatang walang gana. Tama nga si Lolo. Nakakaawa nga siya dahil lugmok na lugmok siya sa ilalim ng tulay at wala pa siyang kasama. Nandito po ako para sana palitan yung pera niyo na nawala. Nakangiting saad ni Adriel sa matandang babae. Palipat-lipat lang ang tingin ko sa kanila habang hawak ko si Shotty na palipat-lipat din ang tingin sa kanilang dalawa. Ano namang kapalit niyan? Saad ni Nanay. Tama ang tanong niya. Sa tingin ko may kapalit na gusto si Adriel. Baka gusto ni Adriel na ipagmalaki siya ni Nanay para mas lalo siyang sumikat bilang isang pulis. Ang kapalit na gusto ko ay ang tawin niyo lang po, Nay. Masayang saad ni Adriel. Laglag ang pangako dahil kahit na anong gawin kong paninira sa kanya, palagi pa rin niyang pinangangalandakan kung ano nga ba talaga ang ugali niya. Ang iti ko? Naguguluhan na tanong ni Nanay. Naglabas ng sobre sa Adriel at inabot kay Nanay ito. Walang arte lalaking ito kahit na alam ko naman kung ano nga ba talaga ang narating niya. May karapatan na mag-inarte sa Adriel pero hindi niya ginawa dahil ang bait niya. Itago niyo po na maigi yan, Nay. May padadala rin po akong tauhan dito na susundo sa inyo para makalipat kayo sa magandang bahay. Nakangiting sambit ni Adriel. Napatingin ako sa paligid namin at walang ibang tao kundi kami lang. Walang camera na makakakuha ng ginawa niyang pagtulong at tanging ako lang. Totoo ba to? Baka naman politiko ka at gusto mo lang bilhin ang boto ko.
Ani nanay at ibabalik na sana kay Adriel ang pera nang hawakang maigi ni Adriel ang kamay niya na may sobre. Hindi po ako politiko, Nay. Simpleng tao lang ako na gusto kong tulungan. Sige po, mauna na kami. Ingat ka po. Nakangiting saan ni Adriel at binitawan na si nanay. Gulat na gulat si nanay kay Adriel pero ang pulis na ito ay bigla na lang umalis. Hindi ako makalakad at natulos din ako sa kinatatayuan ko dahil sa gulat ko. Hindi niya sinabi ang trabaho niya at hindi ko nakita na nagpapasikat nga siya. Binigay niya lang talaga ang gusto niya ibigay at umalis na. Nakakahiya dahil dahan-dahan ko nang napapagtanto na isa akong tanga. Na mali ako kung paano ko kinilala ang mga pulis na tulad niya. Ang bait ng boyfriend mo, Ineng. Saan mo napulot yun at hindi ako nagkaroon ng kabataan ko? Tanong ni nanay habang nakatingin sa likod ko. Hindi ko masagot si nanay at ngumiti na lamang. Tumalikod na ako sa kanya at sinundan si Adriel. Masyado niyang nakukuha ang loob ko. Ayoko sa kanya pero ano ko ngayon? Bigla siyang huminto sa paglalakad kaya napahinto rin ako. Humarap siya sa akin na may ngiti sa labi. Bakit ka huminto? Tanong ko sa kanya. Naglakad siyang pabalik sa akin nang hindi nawawala ang ngiti sa kanyang labi. Ang ngiti niya na dati ay kinaiinisan ko pero ngayon ay dahilan na kung bakit ako napapatulala. May nakalimutan ako. Anya at tuminto sa harapan ko. Napatingin siya kay Shot at tinawakan niya ang balat nito saka nagtaas ng tingin sa akin. Anong nakalimutan mo? Tanong ko sa kanya. Wala naman siyang dala na kung ano at nakita ko naman ang galaw niya kanina. Mukhang wala naman siyang bagay na naiwan. Wala din naman ibang tao rito na pwedeng mangdakwat bigla ng gamit niya. Nakalimutan kong antayin ka. Hindi dapat hinahayaan na mahuli sa paglalakad. Baka mamaya masalisan ako at bigla kang hablutin. Madilim pa naman. Anya at napatingin sa paligid ng ilalim ng tulay. Umagang-umaga pero ang ilalim ng tulay na ito ay parang gabi pa rin. Wala liwanag at hindi man lang natatamaan ng araw. Kaya ko naman ang sarili ko. Chief Adriel, marunong kaya akong manapak at manipa. Pero hawak mo naman ang aso ko. Agad na sagot niya. Paano ko lalaban kung hawak mo ang aso ko? Basta kaya ko sarili ko. Madiing sambit ko. Kaya mo nga sarili mo pero nandito pa rin naman ako. Hindi ko na kailangan mauna sa paglalakad simula ngayon dahil sasabayan kita o kaya naman ay mahuli ako sa'yo para mabantayan kita, Cindy. Walang balita at dyaryo na kumalat tungkol sa ginawang pagtulong ni Adriel. Tangang ako at ang matanda lang ang may alam na tumulong siya. Basta, bigla na rin naging usap-usapan sa buong tondo ang biglaang paglipat ng matanda nang walang nakakaalam kung ano nga ba ang dahilan. Naghintay ako ng balita dahil umaasa ako na ginawa ni Adriel ang pagtulong para sumikat ulit siya at makuha niya ang loob ng buong mamamayan pero mukhang mali na naman ako. Ayoko pa naman sa lahat na nagkakamali ako ng hula ko. Nakakahiya sa totoo lang. Ang tahimik mo na naman. Saad ni Adriel. Napataas ang tingin ko sa kanya na nakaupo ngayon sa silya niya rito sa loob ng opisina niya sa presinto. May problema ba? Tanong pa sa akin ni Adriel. Umiling lamang ako at muling dumukod sa dog food ni Shotty at pinakain kay Shotty. Oras na ng pagkain ni Shotty kaya pinapakain ko siya ngayon. Hindi naman kasi ako babayaran dito para wala lang gawin. Sigurado bang walang problema ang Cindy ko? Sunod-sunod ako napalunok nang tawagin niya akong ganoon. Seryoso? Cindy ko? Mas lalo tuloy akong nailang sa kanya. Hindi naman ako ganito sa mga nagkakagusto sa akin. Tanging sa kanya lang talaga. At naiinis ako dahil pakiramdam ko. Kaya ako natatameme dahil nagugustuhan ko rin. Ang tahimik mo. Bakit kasi umamin ka pa sa akin? Napataas muli ang ulo ko at nagsalubong ang tingin namin. Sana hindi ka dalang umamin sa akin at nanatili lang tayo sa kung ano nga ba tayo noong simula pa lang. E di sana nag-aasara lang tayo ngayon at hindi ako nakakaramdam ng ganito. Nakakaramdam ng ano? Tumaas ang sulok ng labi niya at napatayo siya mula sa office chair niya. Naglakad siya palapit sa akin kaya agad kong kinuha si Shotty at nilagay sa ibabaw ng hita ko habang nakaupo ako sa maliit na sofa. Anong ginagawa niya? Bakit siya lumalapit sa akin? Gusto mo na ba ako, Cindy? Nakangiting tanong niya sa akin. Hindi no? Sagot ko. Bigla siyang yumukot nilagay niya magkabilaan niyang kamay sa gilid ng sofa. Sunod-sunod akong napalunok habang magkatitigan ang mga mata namin dalawa. Gusto mo ba ako? Muli na naman tanong niya sa akin na para bang wala siyang narinig na sagot mula sa akin. Napairap ako sa kanya at inuntog ko ang ulo ko sa noon niya. Napasingap ako sa sakit ng noo ko pero ayos lang dahil napalayo siya sa akin. Ikaw, hindi ko talaga alam kung ano ba yung tumatakbo sa utak mo. Anya.
Bigla mo na lang inuuntog ang noo mo sa akin. Hindi ko kasalanan. Ikaw tong lapit ng lapit sa akin. Inis na saad ko at napatayo sa sofa kahit na hindi ko pa tapos pakainin si Shotty. Lalabas muna kami. Naglakad ako papunta sa pinto nang hindi ko na hinintay ang sagot niya pero bago pa man ako tuluyang makalapit sa pinto ay bumukas na ito. Nagsalubong agad ang kilay sa akin ng lalaking pumasok nang walang kakatok-katok kaya kinunutan ko siya ng noo ko. O ano? Sino ka naman? Inis na tanong ko sa kanya. Hindi ko magawang mainis ng dire-diretso kay Adriel kaya sa lalaki nasa harapan ko ngayon napunta ang galit ko. Ito ba ang babaeng gusto mo, Adriel? Tanong bigla ng lalaking nakasalamin at seryoso ang mukha. Maldita nga siya. Malayong malayo sa girlfriend ko. Nagpantay ang labi ko para pigilan ang inis ko. Malimbing talaga si Adriel. Ipinagkalat pa niya talaga na ako ang gusto niya. So, anong pake ko kung magkaiba kami ng girlfriend mo? Hindi naman ako pinanganak para sundin ko kung ano man ang gusto mo ugali ko. Inis na saad ko. Hindi ko alam kung saan nga ba ako naiinis. Kung sa kanya ba o kay Adriel pa rin na hindi ko lang magawang bulyawan. Sa tingin ko nga baka plano lang ni Adriel ito at amay niya lang na gusto niya ako para mapatameme niya ako. Hindi ko na talaga kaya ang level ng trust issue ko. Ang tabil nga pala talaga ng dila mo. Anong santo sumabit sa kaibigan ko at sa'yo ba? Francis, tama na yan. Singit ni Adriel na nasa likod ko lang. Cindy, di ba lalabas kayo? Napangisi ako sa lalaki nasa harapan ko. Total wala naman ako magawa, bakit hindi na lang siyang inisin ko? Mukhang masayang inisin siya. Nagbago ng isip ko. Kumarap ako kay Adriel. Hindi na pala ako aalis, dito na lang ako. Naglakad ako papunta sa office chair ni Adriel at naupo doon na parang ako may-ari nito. Nakataas ang kilay ko kay Francis na nakatingin pa rin sa akin. Mukhang masungit ang lalaking ito kumpara kay Adriel. Tingnan ko na lang kung sino ang may mas mahabang pasensya sa amin. Ano nga pala pinunta mo dito? Tanong ni Adriel at sumandal sa lamesa niya. Kitang-kita ko tuloy ang kabuang likod ni Adriel at syempre, ang balikat niya na agaw pansin talaga palagi. Wala si Shara. Kaya ikaw naisip kong puntahan. Pero pagpunta ko sa penthouse may ginagawa pala. Ano meron at naisip kong magpa-renovate? Tanong ni Francis at naupo sa isang silya na nasa harapan ng lamesa. Napatingin ako kay Shotty at inabala ko ang sarili ko sa paglalaro ko sa kanya. Kunwari wala akong pake pero sa totoo lang ay pinapakinggan ko ang usapan nilang dalawa. Saan naman nagpunta ang girlfriend mo nang hindi ka kasama? Tanong ni Adriel. Kilala kita Francis at alam kong buntot ka sa girlfriend mo. Hinayaan ko muna dahil isang araw lang naman. Sinabihan din ako ng daddy niya na bawas-bawasan kong pagbuntot kay Shara dahil baka magsawa sa mukha ko to. Sagot naman ni Francis. Malamang magsasawa nga iyon. Unang tingin ko pa nga lang sa mukha niya na umay na ako. Bakit mo nga pinapaayos ang bahay mo? Tanong muli ni Francis. Sasabog na ba ang pera mo kaya nagsasayang ka na lang? Iba talaga kapag mayaman, nagsasayang na lang ng pera. Gusto ko rin ma-achieve ang ganyang bagay pero kailan? Sana man sa susunod kong buhay mayaman na ako. Kahit hindi ako magpakapagod. Alam ko naman na may favorite ang Diyos pero sana naman favorite na niya ako sa next life ko. Pinapalitan ko lahat ng pula. Pahina ng pahina na saad ni Adriel pero umabot pa rin sa tenga ko. Anong meron at gusto niyong papalitan ng bahay niyang may maldemonyo yata? Pula? Gustong-gusto mo nga pula kaya bakit mo biglang pinaalis? Ang dami mong tanong. Natatawang saad ni Adriel na para bang iniiwasan niya ang usapan na iyon. Na-curious tuloy bigla ako. Ano nga ba ang dahilan kung bakit bigla niyang pinapalitan ng iba ang bahay niya? Tapos paborito niya pa pala ang pula? Kailan ka nga pala sasama sa amin? Palagi ka nalang wala. Rinig kong saan ni Francis pero nasa tono pa rin ng pananalita niya ang pagiging seryoso. Masyadong maraming ginagawa dito. Susunod na lang. Palagi naman yan ang dahilan mo. Bakit ayaw mong aminin na naiinggit ka kasi wala kang kasamang babae? Sabi ko naman sa'yo, pwede ka magbayad ng babae sa bar. Manahimik ka, Francis. Baka nakakalimutan mo na may baril ako sa likod ko. Kung pasubugin ko yung ulo mo. Hindi ko mapigilan ang sarili ko na matawa sa sinabi ni Adriel pero kay Shotty pa rin ako nakatingin. Wala namang masama sa sinabi ko. At least yung mga babae sa bar mas maayos. Kesa naman, malis ka na Francis kung iinsultuhin mo lang naman si Cindy. Hindi kita kailangan dito. Ano? Bulta-bultahing kuryente ang dumaloy sa katawan ko ngayon. Pinagtatanggol niya talaga ako sa harap ng kaibigan niya.
Ako talaga, imbes na ang kaibigan niya. Inintay ko pa naman na pagtawanan nila akong dalawa at pagmukhaing tanga ni Adriel pero ang hirap iwasang magustuhan ng mamang pulis na ito. Wala naman ako sinasabing masama. Kung samain ka ngayon sa akin o kaya ang girlfriend mo, matuwa ka kaya? Napaangat na ang ulo ko at ang titigan nilang masama agad ang nakita ko. Walang gustong magpatalo at nagtatagisan pati ang mga panga nilang dalawa. Huwag na huwag mo idadamay si Shera, Adriel. Kumpara naman kay Cindy. Napuntang bigla sa akin ang tingin ni Francis. Mas nasayang ang girlfriend ko. Nasaan ang paki ko? Pakihanap na lang at umalis ka na sa opisina ko. Malamig na saad ni Adriel. You really like her, huh? Nakangising saad ni Francis. Dapat pala umalis na lang ako rito. Ako naman ngayon ang main topic nila. Oo, kaya wag na wag mo siyang iinsultuin lalo na sa harapan ko. Mas pipiliin ko na sirain ang kung ano mang meron tayo sa susunod na insultuin mo sa Cindy. Hindi ko talaga alam ang gagawin ko kaya bigla na lang ako napatayo at nagmamadaling umalis. Tumakbo ako papunta sa pinto na nakabukas at lumabas. Tuloy-tuloy lang ang paglalakad ko kasabay ng mabilis na kabog ng dibdib ko na hindi mahinto. Bakit mas pipiliin niya ako na hindi pa naman niya gaanong kakilala? Totoo ba lahat na ipinakita niya sa harap ko? O baka pakitang tao lang at plano lang nilang magkaibigan para mauto ako? Malakas na napasigaw ako nang makarating ako sa parking ng sasakyan ni Adriel. Gulong-gulo na ang utak ko at hindi ko alam kung ano bang paniniwalaan ko. Hirap na hirap akong paniwalaan ang nakita ng mga mata ko dahil baka sa dulo mangyari na naman ang nangyari noon. Nauto ako at natalo. Nakakainis! Bakit bang ginugulo ko? Lahat ng inis at gulo ng utak ko ay nilabas ko na. Napatakol si Shotty kaya napaupo na lamang ako sa bakante sa harap ng nakaparadang sakyan ni Adriel. Hinang-hina ako dahil kahit ako, hindi ko na makilala ang sarili ko. Hindi naman ako ganito noon. Ngayon lang, simula nang pumasok sa buhay ko si Adriel at guluhin ang pag-iisip ko. Mas magandang problemahin pa mga buyer ko na nagka-cancel ng order kaysa naman sa tulad ni Adriel na araw-araw na lang ginugulong isip ko. Bakit ayokong tigilan ng magulo kong utak? Tanong ko sa sarili ko at napatingin kay Shotty na nakatingin sa akin na parang alam niya ang nararamdaman at iniisip ko ngayon. Saan naging aso na lang ako at inaalagaan ng amo ko? Ayos ka lang. Hindi ko nagtaas ng ulo ko pero alam ko na agad na siya iyon. Kabisado ko ang boses niya. Alam na alam ko iyon. Pasensya ka na sa sinabi ni Francis. Kahit ako, naiinis sa mga sinabi niya. Sana nga hindi ko nalang nakita na nainis ka na insultuhin niya ako. Sana nakita na lang kitang tumawa kanina at nakasabay sa kanya. Tugon ko. Kung ganoon lang ang ginawa niya, baka hindi na ako naguguluhan ngayon. Baka naiinis na lang ako sa ugali niya. Hindi ko gagawin iyon. Hindi ko papayag na marinig mismo sa harapan ko na may naninira sa pangalan mo. Naiinis ako. Paano? Paano ko pipigilan ang nararamdaman ko sa bawat araw na nakakasama ko siya? Sa bawat kilos at salita niya na ipinaparamdam niya sa akin na mahalaga naman talaga ako kahit na hindi ako katulad na ibang babae na mahinhin. Isa ako modernong babae na hindi hihilingin ng mga kalalakihan pero siya, siguradong sigurado siya sa akin. Kahit saan ako magpunta, kahit nakatalikod pa sa akin, hindi ko hahayaan na may taong sisira sa pangalan mo. Sa babaeng gustong gusto ko. Dahan-dahan akong napatayo mula sa pagkakaupo ko tumarap sa kanya. Malakas ang tibok ng puso ko pero pinanatili kong kalmado ang sarili ko na parang wala siyang epekto sa akin. Mas gugustuhin ko dalang na marinig ang mga tao na ako ang sinisira at ang trabaho ko bilang isang pulis kesa ikaw. Hindi mo lang alam kung anong galit ang hatid sa akin ng mga taong nagsasalita ng kung ano sa'yo. Sa sobrang galit ko, gusto kong makabaril ng tao kahit pakaibigan ko ito. Anong gagawin ko para hindi magtuloy-tuloy ang nararamdaman ko kay Adriel? Ano ang tabang gawin? Gusto kong umalis sa trabaho ko pero paano ang pera? Praktikal akong tao at hindi ko pinapasok ang personal kong buhay sa trabaho kaya hindi ko to bibitawan. Dito na lang tayo kumain sa kanto tayo. Sambit ni Adriel at ipinarada ang kotse sa tapat na isang kainan. Napatingin ako sa pangalan ng kainan at kanto tayo nga ang pangalan pero hindi naman sila nakapwesto sa kanto. Only wings, carbonara, spaghetti, hotdog, fries, milk tea raw dito. Subukan natin kung masarap. Anya,
Bago lang daw to eh. Inalis ko ang seatbelt sa katawan ko nang huminto na nga ang kotse niya. Binuksan ko ang pinto at nauna na akong lumabas ng sasakyan. Isang open area ang kainan na ito. Walang aircon pero kitang-kita ko mula rito sa labas ang electric pan nila na napakarami at ang iba't ibang kulay na disenyo ng paligid. Napatakol si Shotty kaya agad ako napatingin sa kanya. Mukhang naamoy niya ang manok kaya siya napatahol. Mukhang ipaghihimay ko na naman siya dahil hindi siya pwedeng basta-basta lang pakainin ng manok. Delikado para sa aso ang basta nang kumain lalo na kung may buto ang pagkain. Damihan mo ang kain mo para hindi ako malugi. Napatingin akong bigla sa kanya na nakatayo agad sa tabi ko. Malugi? Ang dami-dami niyang pera tapos manghihinayang pa ba siya? Mukha ka bang negosyante para malugi? Sarcastic na saad ko at naglakad ng papasok.